So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamamay. Again, nandito ulit ako upang magbigay na naman ng panibagong topic mula sa ating mga buhay-buhay pag-ibig. So ngayon, magiging topic natin is kung papaano ba natin matetest kung talagang mahal tayo ng isang lalaki. So mga kamamay, kamusta ba? Maraming mga lalaki ngayon ang magagaling lang kung magsalita. Pero paano mo ba talaga malalaman kung totoo ang nararamdaman niya? Ngayon, bibigyan kita ng mga simpleng test para malaman mo kung tunay ang pag-ibig niya o naglalaro lang siya. Direkta at malinaw ito. Kamamay, kaya makinig kang mabuti. Ano nga ba yung unang bagay na kailangan mong tingnan para masabi natin na totoong mahal tayo ng isang tao? So number 1, kailangan makita mo yung oras niya at hindi siya palaging busy. Ang unang basihan ay oras. Kapag mahal ka ng isang lalaki, gagawa siya ng paraan para makausap ka. O kahit gaano pa siya ka-busy, gagawa siya ng paraan para magkaroon kayo ng magandang usapan. Kung puro siya dahilan na busy ako o marami akong ginagawa araw-araw, hindi kanya prioridad. Simple lang, ang taong seryoso sa'yo, laging may oras yan para sa iyo. Tandaan niyo mga kamamay, ang isang pag-ibig dapat yan ay binubuo ng oras. Paano kung walang oras sa iyong isang lalaki? Matatawag mo ba itong pag-ibig? Di ba hindi? Paano kung hindi kanya binibigyang halaga? Wala siyang oras at hindi kanya pinaprioridad. Di ba hindi mo rin siya maramdaman? Kaya nawawala ang love. Kaya nawawala ang pag-ibig ng isang tao is dahil wala siyang oras para sa iyo. At alam mo yang kamamay. Kaya kung ikaw man ay naghahanap ng dahilan para masabi na mahal ka ng isang lalaki, hanapan mo siya ng oras. Yung tipong kahit busy siya, kahit abala siya, kahit konti, binibigyan ka niya ng oras. Yan yung unang tips mga kamamay. So next, ang test ng pagrespeto. Sa desisyon mo mga kamamay, dyan mo malalaman kung papaano kanya nire-respeto. Nasusunod ba yung mga hindi mo? Kung nire-respeto niya ang mga desisyon mo, ang iyong hangganan, ang iyong pagkatao, mahal ka niyan. Pero kung lagi niyang pinipilit sa mga bagay na ayaw mo o hindi ka komportable, sarili lang niya ang mahal niya at hindi ikaw. Paano kung dumating sa mga time na talagang hindi mo gusto ang isang bagay o ayaw mong gawin ang gusto niya? Tingnan mo kung paano niya irerespeto, mga kamamay, ang desisyon mo. Kung magagalit ba siya? Kung ipipilit ba niya? O yung totoong dapat na ginagawa niya, yung irespeto ka niya sa mga bagay na hindi mo gusto. Kasi kung talagang mahal ka niyan, ano pa man ang desisyon mo, ire-respeto ka niya. Kung ayaw mo, mauunawaan ka niyan. Yan isang bagay o palatandaan mga kamamay na totoong mahal ka niya kapag nakikita mo at nararamdaman mo na ang bawat desisyon mo, na ang bawat sulong, urong mo sa mga desisyon mo sa buhay ay pinapahalagahan niya. So next, ang test ng gawa. Hindi lang puro pangako, hindi lang puro salita dapat ang maririnig mo sa isang lalaki. Sabi ko nga, gawa, hindi salita. Huwag kang maniwala sa puro mahal kita o ikaw lang talaga. Tingnan mo ang ginagawa niya. Tinutulungan ka ba niya kapag may problema ka? Pinoprotektahan ka ba niya?
Ang tunay kasi na pag-ibig ay nakikita sa kilos, hindi sa tamis ng dila. Lagi niyo sanang iisipin mga kamamay, mas matamis pa sa I love you kung nakikita mo na yung bawat sinasabi niya ay ginagawa niya. Kasi kalimitan sa mga kalalakihan nowadays, o kalimitan sa mga kalalakihan ngayon, lahat sinasabi ng mga yan. Lahat iparirinig sa inyo ng mga yan. Sobrang tatamis, sobrang mabulaklak, sobrang, alam mo yun, napakasarap sa tenga. Pero ang mahirap, yung panindigan lahat ng kanilang sinasabi. Lahat gagawin, lahat sasabihin ng mga yan para makuha ka lamang. Pero paano kapag nandun na kayo sa punto na tipong hindi ka na makakaatras sa mga binitawan mong desisyon? Eh di kawawa ka. Mas maganda sana mga kamamay na tingnan mo ang gawa kaysa sa mga salitang matatamis na binitawan niya sa iyo. Kaya please mga kamamay, huwag puro pangako. Mag-stick kayo sa mga kilos at gawa ng isang lalaki at dyan nyo makikita kung talagang mahal nila kayo. So next, tingnan mo rin yung test ng pagpapakilala. Proud ba siya sa'yo? Ipinapakilala ka ba niya sa mga kaibigan niya o sa pamilya niya? Kung tinatago ka niya o ayaw niyang malaman ng iba na merong kayo, kabahan ka na. Kamamay, ang lalaking totoo at talagang nagmamahal sa'yo, ipinapagmalaki ka at hindi ka itinatago na parang isang sikreto. Tandaan niyo mga girls, mga kamamay, kapag hindi ka kayang ipakilala o hindi proud ang isang lalaki na ipakilala ka sa mga taong nakasurround o sa mga mahal niya sa buhay, sa mga kaibigan niya at higit lalo sa kanyang mga magulang, ibig sabihin, hindi ka pa niya ibinibilang sa mga taong mahalaga sa buhay niya. Yung tipong mafe-feel mo na parang ikinakahiya ka niya. Yung tipong parang ayaw kanyang ipakilala sa mga mahal niya sa buhay. Kung ganyan ang iyong kinakaharap, yung tipong bumilang na kayo ng 2 taon, 3, 5 taon, 10 taon na kayo sa relasyon, pero ni minsan at hanggang ngayon, hindi mo pa rin kilala ang mga magulang niya, ang mga kaibigan niya, at yung address niya, hindi mo pa nararating. Sa ganyang paraan mga kamamay, makikita mo kung paano kanya pinapahalagahan at mafe-feel mo kung totoo nga ba na mahal kanya. Mga kamamay, simple lang ang pag-ibig. Hindi ito dapat nakakalito at hindi mo dapat kailangang hulaan. Kung mahal ka niya, mararamdaman mo ang kapayapaan, hindi ang pagdududa. Sana ay makatulong itong mga simpleng tips ko sa inyo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-comment ng I choose peace sa ibaba. Mahal kita kamamay at lagi mong tatandaan na andito lang ako hanggang sa huli. Mga kamamay, piliin niyo po ang inyong sarili. Maging matalino sa pag-iisip, maging matalino sa pagsuri ng totoong tao na inyong makakasama sa inyong buong buhay. Tatandaan nyo, hindi lang ito pagpili ng isang damit na basta mo nalang susuotin. Hindi lang ito pagpili ng lasa ng pagkain na iyong kakainin. Sabi nga nila, pag pumasok ka sa isang relasyon, hindi ito parang mainit na kanin na basta mo na lang iluluwa. Maging matalino, maging mapanuri. Kung kinakailangang humaba o tumagal ang oras sa pagsuri, sa pagkilala sa isang tao, gawin ninyo. Basta ang mahalaga, hindi kayo magkamali sa pagpili at ang mahalaga, maging masaya ka sa darating na mga panahon.
So once again, this is Mamay Love Advice. Mahal ko po kayo mga kamamay sa mga gustong magpayo o sa mga gustong humingi ng payo, sa mga gustong magpa-advise, i-message nyo lang po ako, tawagan, at ako mismo ang magbibigay ng payo para sa iyo. See you for our next vlog. Mahal na mahal kita at mag-iingat ka palagi. Paalam.